Lola, ang sarap-sarap naman itong papaya. Alam nyo ba mga bata kung saan ito nagmula? Saan nga ga po? Siya, ganito mga bata, magkukwento si Lola. Noong unang panahon, isang bayan sa dulong Luzon ang kilala bilang maunlad na bayan. Masipag at mabuti ang pinuno ng bayang iyon. Masikap ang mga magsasakang taga roon. Nagluluwas din sila ng mga sasakyan dagat at iba pang produkto gaya ng mga banga at palayok. Likas na mabuti ang kalooban ni Reyna Lingap. Lagi niyang iniisip ang kabutihan ng kanyang nasasakupan. Lagi niyang pinakikinggan ang lahat kung paano mapauunlad ang kanilang bayan. Isang araw, bumaba sa bayan ni Reyna Lingap ang isang pangkat ng mga piyaa upang humingi ng tulong sa butihing Reyna. Magandang umaga sa inyo, aking mga panauhin. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan po namin ng tulong nyo. Nilusob po ng mga pirata ang aming bayan. Kinuha po nila lahat ng gamit namin. At tinaboy kami mula sa aming bayan. Hayan na mga pirata! Magsilikas na tayo! Sinusunog na nila ang ating tirahan. Paano na tayo nito? Habang sinisira ng mga pirata ang kanilang lugar, patuloy pa rin sa paglikas ang mga piyaa upang iligtas ang kanilang mga sarili. At sa unti-unting pagkalat ng apoy, nanatili pa rin nakatindig ang mga pirata habang pinapanood ang pagkasira nito. At hanggang ngayon, patuloy pa rin sila sa walang katapusang paglisan. Kahit isa sa mga kagamitan nila, wala silang nadala kundi ang mga sarili lamang nila. Hanggang sa planuhin ng mga masasamang kamay ang pagkitil sa buhay ng mga kawawang nilalang. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong patayin. May mga pamilya pa po akong may iwan. Hindi po nila kayang mabuhay nang wala ako. Paano na tayo nito? Sira na ang ating kabuhayan at tirahan. Wala na tayong mapupuntahan. Saan tayo pupunta nito? Hanggang sa naisip nga nilang humingi ng tulong sa butihing Reyna Lingap. Kinuha po nila lahat ng gamit namin. At tinaboy kami mula sa aming bayan. Natatakot po kami bumalik sa aming bayan. Bukas ang aming bayan para tulungan kayo. Maaari kayong manirahan sa aming bayan, ngunit magtutulungan tayong paunlarin ito. Bilang ganti natin kay Reyna Lingap, narapat tayong maging tapat sa kanya. Sumumpa tayong laging ipagtatanggol ang kanilang bayan. Masayang namuhay ang mga piyaa sa kanilang bagong bayan. Ngunit isang araw, sa bayan, Hala, magsilikas tayo. Nilulusob ng mga pirata ang ating bayan. Bakit? Anong nangyari? Sinunog po nila ang mga kubo sa baybay. Winasak rin nila ang mga bukirin pati na ang sasakyang pandagat. marami ang nasawi pero matapang na lumaban ang mga piyaa sa mga sakim na pirata. Iligtas natin si Reyna Lingap mula sa mga pirata. Itago natin siya sa isang malaking banga at dalhin natin siya sa may kabundukan.
Nakahanap ng paraan ang mga babaeng piyaap upang iligtas ang mahal na Reyna. Ngunit nasundan ng mga pirata ang mga piyaa. Nagalit sa mga piyaa ang mga pirata. Pinaghukay ng mga pirata ang mga piyaa ng isang malaki at malalim na hukay. Sige, hukay! Hukay lang kayo diyan! Ha 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 ha! Iwanan niyo ang inyong mahal na Reyna. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Habang may pagkakataon pa kayo. Ngunit hindi iniwan ng mga piyaa ang kanilang Reyna. Kaya pinaslang ng mga pirata ang mga bihag, pati si Reyna Lingap. Tila pati langit ay nasuklam sa nangyari. Ilang araw na nagpuyos ang bagyo at hangin. Matatalim na kulog at kidlat ang iginanti pa nito. Hanggang sa dumating ang araw ng paniningil. Ano ang nangyayari sa ating barko? Bakit hindi tumigil ito sa paggalaw? Ano kaya nangyayari sa labas? Tila pinaparusahan na tayo sa ating ginawang pagpaslang sa mga piya at sa kanilang putihing Reyna. Hala, sinisingil na tayo. Nagsisisi na ako sa nagawa kong kasalanan. Kung hindi lang sana natin ginawang paslangin ang mga piya at ang kanilang Reyna, ay hindi sana mangyayari sa atin ngayon ito. Mukhang sa pagkakataong ito, tayo naman ang sinisingil nila. Ano na kaya mangyayari sa atin ngayon? Mukhang hindi na tayo pagbibigyan ng pagkakataon para maitama ang kasalanang nagawa natin. Siguro nga ay hindi na tayo pagbibigyan ng pagkakataon. Sa mga oras na to, hintayin na lang natin kung ano ang kaparusahan ang nag-aabang sa ating maling nagawa. Marami na tayong kasalanang nagawa, pati ang langit ay galit na galit sa atin. Para bang nagwawala ito dahil sa kalupitang pinaramdam natin sa mga kawawang taong ating pinaslang. Mukhang hindi ito titigil hanggat hindi natin ito pinagbabayaran. Hanggang sa unti-unting lumubog ang barko at nalunod ang mga pirata. Pagkaraan ng mga taon, na Kristiyano na ang bayang iyon, isang kakaibang tanim ang tumubo sa ibabaw ng puntod ni Reyna Lingap at ng mga piyaa. Marami ang nagtaka nang buksan nila ang bunga. Maputi ang laman nito at titik sa buto ang bunga. Naalala ng mga matatanda ang alamat tungkol kay Reyna Lingap at ang matatapat niyang alagad. Ang maputing laman ng bunga ay tulad ng mabuting kalooban ng Reyna, samantalang ang mga buto ay kakulay na matatapat na piyaa. Mula noon, ang pambihirang bunga na may mga itim na buto at puting laman na nagiging dilaw kapag nahihinog ay tinawag ng lahat na papaya, bilang alaala sa isang butihing Reyna at sa matatapat niyang alagad. Hanggang ngayon, paboritong prutas na marami, lalo na ng mga bata, ang papaya.